Unang-una po ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Diane Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. May official update sa kaso ng police mom na si Diane Marie Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Ayon sa police report, isinama pa raw ng mag-asawang suspek na sina Pia Katrina Panganiban at Christian Panganiban, isang dismissed police officer noong 2014, ang kanilang mga anak sa kanilang krimen. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Diane Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. May iba pa raw kasong natuklasan laban kay Pia na nagdawit din sa estranged husband ni Diane na si Police Senior Master Sergeant John Molinido sa pagpatay. Pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, positibo na sila na ang mag-asawang Panganiban ang gumawa ng pagpatay. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panganiban at si Christian Suarez Panganiban. Ang kanilang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova nagahalaga ng 450,000. Tinitingnan pa daw ng otoridad kung ano ang naging participation ni John Molinido sa krimen. Hindi raw makapaniwala si Remulla kung paano isinama ng mag-asawang Panganiban ang kanilang mga anak sa loob ng sasakyang Fortuner habang ang mga biktima ay nasa likod ng sasakyan, at ang plano pa raw ng crime family ay magbakasyon sa Baguio. At ibinigay yung pera dito kay Diane Molinido. Sa bahay ni Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ni Molinido ay pinatay si Diane Marie. Sa bahay pala ni Panganiban ay pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari to, pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang 2 katawan kasama ang anak ni Pia Panganiban at Christian Suarez Panganiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Diane Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik. Tinambak nila ang katawan ni Diane Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay dumiretso sila natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila ay natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pang involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia na si Christian, kapatid ni Christian na si Maribel. Nando doon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin, yung anggulo ng asawa ni Diane na si... Ano pa ka na asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Diane ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot,
asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping dahil wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Good morning, Sec. Sir, nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang Ay, suspect? marami silang criminal cases. May yung babae, may kaso ng estafa. Yung lalaki, dating pulis na na-dismiss 2014. So, marami silang kaso na talaga yung mag-asawang yan. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspect? Inaanak nila sa kasal. Inaanak nila sa kasal yan. Tapos, sir, bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon eh. Binitbit lang na nanay. Parang nakaplano na talaga na papatay yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa. Na-validate na po ba yung PNP? Yes, binabali. Under protective custody si detention ngayon yung asawa. Pero ang lumalabas talaga, yung mag-asawa talaga ang gumawa. Titingnan namin kung anong involvement ng asawa dito. Thank you. Next, Mr. Jun Veneracion, GMA. Sir, magandang umaga po. Sir, dun po sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung babae, yung ahente, binaril dun sa bahay, yung si Corporal Molinito, binaril po dun sa bahay ng ahente. Sino po ang bumaril sa kanya? Yung Christian Panginiban yung asawa ng ahente. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siyang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta ng pag-alis. Nung umalis po yan, kaya ang hirap balutin sa utak kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable eh. Si Dayan at saka si John. Si Pia at si Christian. Kasama ang kanyang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia. Yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo matadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Sec, dun sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Nagbalot ng plastic. Hindi, nagbalot ng plastic. Sila eh. Parang... Yung mag-asawa din? Oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Hindi binaril yung bata eh. Binalot ng plastic. Sec, habang ginagawa nila ito, kanyo, di ba isang bahay lang yun? Isang bahay lang yan. Nandun din yung po mga anak nila. Andun rin. Na-witness nila. Nasa kwarto yung mga bata, hindi nila nakita yung crime. Pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay eh. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo hanggang namatay, binalot yung mga katawan, saka din nila tapos naman sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi, ibibigay na yung pera dapat kay Pia. Kay Dayan.
bibigyan niya yung pera kay Dayan, hindi na binigay. Imbes na ibigay sa kanya yung pera, binalil na lang siya. Yes. Durobo. Oo. Thank you, sir. Next is Edniel Parosa of DCRH. Okay na? Okay, sir. Check yung mga anak no mga suspect. Ilan ulit sila, sir? Tsaka ano yung mga edad nila? Ano yung mga edad? Parang 10 years old, 8 years old, and 6 years old. So yung tatlo, sir, kasama doon sa sasakyan. Kasama sa akin. Sir, tama ba na kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi nila yung na-witness. pagpatay? Wala. Tsaka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung ano yan, yung patayan na yan. May would you know, sir, kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labi? Wala. So, wala Maliliit pa silang sila eh. idea? Wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka. Kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kaalam-alam kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik, sir, dito. Hanggang, Nasaan na, sir, yung tatlong anak? Nasaan na ba yung mga anak? Sa next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Sa magulang ni Edniel. Pia. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, na-recover po natin yung cellphone po nung victim. Yes, May dumaan na po ba to sa forensic examination? Ano po naging resulta? Currently undergoing forensic examination. Kukuha pa kami ng cyber warrant para mabuksan lahat. Pero andyan na, it's in process already na mabuksan lahat. It's in the possession of the PNP already. Das linawin ko lang po, sir, sa motive pa rin po. Sorry, medyo nalito lang din po ako sa motive. Bali po nagkaroon ng problema yung transaction po. Walang problema. Nabenta na yung Innova. Binayaran na. Imbis ibigay yung pera kay Dayan, pinatay na lang siya. Nakuha na yung Innova. May buyer na. Sir, nabanggit po ba kung bakit kasama po yung 8-year-old dun sa transaction? Binitbit lang. Binitbit lang ng nanay. Halika, sumama ka sa akin. Parang ganyan. Sumama ko anak. Ganun lang. Opo. Thank- Sir, thank- follow up lang din po. Meron po mga nakitang bakas ng dugo dun sa bahay. Dumaan daw po ito sa luminal examination. Tapos na rin po yun. Tapos na, pero ang theory is yung sofa ay nakabalot na sa plastic eh. Kaya sa luminal examinations, walang nakita. Ngunit yung DNA ng dalawang labi ay nakita doon sa Fortuner. Nakita sila. Thank you, ma'am. Next is Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Yung baril po ba na ginamit allegedly para patayin po si Miss Molinido ho, natagpuan na po ba iyon? Hindi pa. May suspect kami kung saan tinago. Nag-a-apply na ng search warrant para puntahan yung bahay na yun. Base po ba sa information ho natin so far, natukoy na ho ba anong caliber ng baril ho ito? Wala pa. Wala pa. Tapos, sir, yung Innova ho na binenta, I'm not sure lang po if nabanggit na ho before, no? Pero nasan po iyon? Nasa HPG Baguio. Nakuha na ho siya? Nakuha na. Yung Fortuner ho na ginamit, di ba ho nasa Pampanga? Na-recover siya sa Angeles, Pampanga. Nabanggit ho ba bakit naiwan ho sa Pampanga whereas bumalik ho sila ng Fairview? Tinago talaga. Pinatago talaga doon sa ano. Nakatago ho siya Hindi, sa broad loob. daylight eh. Parang sa isang paradahan lang siya nakita eh. Isang paradahan lang. Thank you, Sir Jason. Next, Mr. Alfred Allison of People's Journal. Morning, sir. Sir, 2 questions lang. Yung asawa nung napatay na policewoman, off the hook na ba siya? Hindi pa, not yet. He's still a person of interest sa kasong to. Mainly because 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Sir, last question, sir. Palaging sinasabi ng DOJ yung certainty of conviction dito sa kasong to and other major cases. I think this is a slam dunk case. But for the appreciation of the DOJ na to,
Sa mata ko lang tingin ko tapos na tong kaso to. Certitude of conviction na to. Thank you. For both cases, for both cases. Certitude of conviction na. Thank you, sir. Next is Mr. Vince Lopez, Manila Standard. Last question na. Sir, Okay. good morning po. Sir, nakapanayan po namin si Mr. Hildy last Sunday and according sa kanya is nung pagkapatay dun sa mag-ina is ipinasok sa storage. Yun pa rin po ba ang tinitignan? Doon, parang sa stock room yun ng bahay. Stock room. Stock room ng bahay nila. Tapos, yung nung Sunday din po is na-report na inaresto si Mr. John Molinito. Ano na po ba ang ano niya? Arestado pa rin po ba or restrictive Hindi, custody? ayun nga. As we said, person of interest siya under restrictive custody ng PNP ngayon. Thank you, sir. Last question, sir. Ms. Leia Ilagan. Okay, last na. Sir, dismiss police din itong asawa ni Pia, tama po ba? Yes. Si Christian. Ah. Pwede po bang malaman paano siya na-dismiss? Anong kaso? Katulad din ba nito? Anong kaso ni asawa? Hindi yung isa yung asawa ng Pia. Ano yung kaso? Kidnapping. Si kidnapping with serious illegal detention. Ito. May robbery rin. No, matagal na. Matagal na siyang dismissed. Magkasama talaga yung asawa sa pagplano ng lahat na to. It appears na magkasama talaga. Even the sister, yung sister nung suspect, ando doon siya present siya at umamin na present siya nung nangyari lahat.